Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Being politician. Versus a public servant. Pag politician, dapat kagaya ni Yorme, yung public service mo maganda. Yun ang pinakamagandang strategy. Yun nga, sabi ko nga kanina, ibigay mo yung para sa tao. Yun ang public servant. Hindi yung parang ikaw pa yung boss. Kasi ang boss natin yung mga tao. Hindi ikaw yung boss dito eh. So yun yung public, kaya nga public servant, katulong ka. Katulong ka ng taong bayan. Sila umaasa na mapapaunlad mo yung buhay nila at yung pinamumunuan mong bayan. So kung being politician, ito yung gawin mo. Kung gusto mo mag-stay doon sa posisyon mo. Hindi mo gagawin yung tangkulin mo as a servant, tapos bibili ka na lang ng boto the next election. Kasi ganun yung nangyayari. Yung politician, pera-pera lang. Yan yung mindset nila. Pera-pera lang. Mananalo pa rin tayo kasi marami tayong pera. Which is parang hindi siya nagiging magandang perspektibo. Yes. Kasi nangyayari, nagiging generational. Parang sinabi ni nanay, ni lolo, tapos napunta kay tatay, tapos napunta sa anak. Kasi yun yung nakita Diba? eh. Yun yung nakita sa... So yun ang gagawin Totoo. ng anak mo, mas malala pa. Pagka yung anak mo nag-take over eh. At saka at saka also, boss, unfair din yon sa mga ibang tao o sa ibang botante na iba naman ang perspektibo sa politiko. Paano kung ang perspektibo nila is idealistic, patriotic, 'di ba? Na talagang makatao, ang gusto mag-benefit ang tao. Eh ikaw hindi ganoon ang so it's unfair. Na gano'n na lang porket ay kamag-anak natin o kaya nagpa-picture, nagbudot siyan, gustong-gusto natatawa nga ako, may narinig pa ako Ma'am Mags nung eleksyon. Kaya daw niya binoto yung 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 kandidato na yun kasi daw in-add daw siya sa Facebook. In-add siya as friend. Sabi ko, napakatalino mo, napaka-talented mong botante. Ganun yung nangyayari nga. Di ba sabi sa'yo, popularity. Mm. Hindi na talaga nag-iisip yung tao. Basta kilala ka, iboboto ka. Yun yung masakit sa mundo ng politika. Aplikante ang isang kandidato. So dapat tingnan mo yung application niya kung okay ba. Hindi na nangyayari yun eh. Hindi na nag-iisip yung tao. Kasi alam mo kung bakit? Dahil nga sa vote buying. Totoo. At saka, boss, yung tao na mag-isip. dapat ganito ako suggestion ko lang, kung ito yung mangyayari, alam ko hindi mangyayari 'to. Ang totoong labanan ng kandidato wala sa wala sa advertisement. Ang gusto ko, yung mga kandidato every week magde-debate. Yes, mas maganda yan. Mga tao magde-decide kung may 36 weeks bago mag-eleksyon, 36 na topic ang pagde-debate every week ng ubusan ng debate, ubusan ng topic hanggang sa eleksyon at bahala ang tao, walang kakausap, walang kampanya, ang kampanya nandun lang sa debate. No, wala yung nagbabahay-bahay. Yun ang gusto ko. Less gastos pa. Oo. Tas Kasi ang pag nakakatuwa pa house, dyan, ang laki ng gastos dyan. Danas ko kasi yung kaibigan ko tumatakbo nun. Kasama ako lagi. Ang laki ng gastos. Yung pakain pa lang, ang laki na. Kung debate lang, hindi mo kailangan mag-house to house. Less gastos at mas maganda yun kasi nakikita ng tao kung ano talaga yung adhikain mo. Yes, adhikain mo. Ako yun ang gusto ko kasi para pantay. Para kahit na wala kang pera, wala kang makinarya, kilala ka sa ganung paraan. At saka pantay ang laban, walang pera-pera, wala impluwensya. Banatan lang kayo sa entablado. 2 hours, 3 hours. Pag hindi ba naman nagsawa ang mga botante, every week eh. Totoo yan. Well, yan ang hina ng konstitusyon. I think hindi yan naisip ng mga constitutional maker nung panahon ng ginagawa nilang konstitusyon about sa election. Na hindi nila kalain na mai-infiltrate tayo ng mga walang alam at puro dinastiya lang.